Happy Sunday, Life Giver Binyan! Sige, tatayo po tayong lahat. Okay lang, batiin mo naman yung katabi mo. Happy Sunday! We're excited because today is the day that we will worship God nang sama-sama tayo. Amen? Amen? Bo oh oh, 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 bo oh oh. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, just in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Today's the day. I'm putting my fears aside. I'm leaving my past behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Lock up your hands. Come on, clap your hands. Let's sing. And I will stand upon your truth. And I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live for you. And I will stand upon your truth. And I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live Kulang sa energy. And I will stand upon your truth. And I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my Once days again, and I will stand up. for you. And I will stand upon your truth. And I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Today's the day.
clap your hands. Do you want more? Come on, let's dance. Let's go! Come on, let's sing this. He did not hold back. He did not hesitate. Gave his life away. His love, our Savior came to seek and save the lost. He's the only way. His love. Come on, through him. Through him we overcome. Through him we overcome. Jesus, you're alive enough. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. 'Cause you set us free. And 1, 2, 3, go! Hey, hey, hey! And he paid the price, took our guilt and shame. He made a way for us to see his light. Now standing strong, we fix our eyes on him. 'Cause he alone is his love. Through him we overcome. Through him we overcome. Jesus, you're alive enough. Nothing can separate us from the love that you gave away. I say, Jesus, Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. 'Cause you set us free. 'Cause you set us free. You set us free. You set us free. Come on, sing. Sing, whoa, oh, oh, oh. And I am living in freedom. Living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom. Living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Come on, louder. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom. Living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside. For the last time we sing. Whoa, oh, oh, oh. And I am living in freedom. Living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now through him we overcome. Through him we overcome. Through him we overcome. Through him we overcome. Jesus, you're alive enough. Nothing can separate us from the love that you gave away. Let's say, Jesus, Jesus, you're the truth, you are the light. Now we dance in freedom. We dance in freedom. 'Cause you set us free. 'Cause you set us free. You set us free. 'Cause you set us free. O man lahat ng pinalaya.
Lahat ng malaya, sumigaw, Jesus! Hallelujah, Jesus. We thank you, Father. Maraming salamat, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay sigaw ng aming mga puso. Meron ditong pinalaya. At meron mga papalayain pa. And right now, we just want your presence in this place, Father God. So right now, can you close your eyes? As we worship God, you can talk to Him personally. Hayaan mo mangusap sa iyo ang Panginoon ngayong araw na to. Come on, just worship Him. Just feel His presence in this place. Your presence, Lord. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, but you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. Oh, my heart will sing your praise again. Yes, you did. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. We want your
and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Come on. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet, and I never will forget. You've never failed me yet, and I never will forget. Thank you, Jesus. Oh, come on. Just continue in the atmosphere of worship in this place. We worship God. We want to experience your presence. We worship you. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. And my God will never fail. Come on, declare it. Oh, my God will never fail. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. The battle belongs to you. There's power in the mighty name of Jesus. And every war he wages, he will win. So I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story
victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Come on, you worship God. Open your mouth. Victory belongs to you. We say your name. Your name. Magnify your name. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Come on. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You turn it for the last time. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You're turning it around. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yeah. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yeah. The battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You're turning it around. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Whoa. Come on. Give your battles to the Lord. Give your troubles to the Lord. Give your anxiety to the Lord. Because the battle belongs to the Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to. For the last time we declare.
And I'm gonna see a victory. Come on, church. I'm gonna see a Claim your victory today. For the battle belongs to you, Lord. and I'm gonna see a victory. A victory. For the battle belongs to you, Lord. Come on, can you clap your hands? Can you clap your hands for the victorious God we have? Yung anxiety, yung doubts, yung stress. Kung akala mo talo ka na, I wanna tell you, maybe you've been fighting the battles alone. Tama na yung paglaban mo sa mga yan na ikaw lang. This time, once again, ibigay mo kay Lord yung laban. Ibigay mo kay Lord yung laban. And He is a victorious God. So right now, Heavenly Father, we just want to worship you and we acknowledge your presence. We love you, Lord. This is our worship. In Jesus' name, amen and amen and amen. Praise God! Palakpakan po natin si Lord para sa buhay po ng ating worship team. Sige po, malakas na palakpakan po. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Cheryl Masudale from Binyan Warriors Satellite. Andito po ako para mag-share ng life-giving testimony ko po. Mag-iisang taon na po nung pinasalo po namin yung business namin sa Silang. Nung binitawan po namin ito, syempre, andun po yung panghihinayang. Pero higit po sa panghihinayang, mas pinanghawakan po namin yung purpose ni Lord nung nawala po ito. Kaya unti-unti po kaming nagpalalim kay Lord. March last year po, nung lumipat po kami dito sa Life Giver Binyan, at sa mahigit isang taon po namin dito, kitang-kita ko po kung paano po kami patuloy na sinusustain ni Lord at kung gaano po siya ka-faithful sa buhay namin. Sabi nga po sa Matthew 6:33, but seek first in His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Pinangawakan po namin ang verse na to hindi dahil inaasahan naming ibabalik agad ni Lord ang nawala sa amin, kundi dahil mas pinili po naming unahin siya kaysa sa sarili naming mga plano. Minsan po talaga hinahayaan ni Lord na may mawala para itama ang mga puso natin at ilapit po tayo sa Kanya lalo dahil ang tunay po na provision ng Diyos ay hindi lang po ito tungkol sa finances o sa lumalagong negosyo, kundi po sa peace, sa direction, at sa security na nagmumula po sa Kanya. Ako po ay isang Canva creator. Isa po ako sa mahigit na 1,000 creators sa buong mundo na nagde-design ng templates for Canva. Isa po ito sa pinakamalaking blessing po na binigay sa akin ni Lord noong 2021 dahil wala naman po akong alam noon sa pagde-design pero natanggap po ako. Isa po ito sa nakatulong sa amin kung bakit po kami nakakuha ng sasakyan, ng bahay, nakatulong sa pag-aaral ng aking mga kapatid at kung paano po kami nakapagpatayo ng isang restaurant. Dumating po sa point na natatanggap ko po dito, monthly ay sobra pa po sa sobra. Kaya po nung sumadsad po ang royalty na natanggap ko noong 2023, pakiramdam ko po, gumuho ang mundo ko. Kasi akala ko po, income ang nawala sa akin. Pero ang totoo po, nilantad ni Lord kung saan talaga ako kumukuha ng aking security. Nang makilala po namin si Jesus, saka ko po na-realize na mas nakakapit po pala ako sa kanyang blessing kaysa sa kanya na siyang nagbibigay nito. Sabi po sa verse, but seek first His kingdom and His righteousness. Hindi po sinasabi ni Jesus na unahin po natin siya para ibigay niya ang lahat ng gusto natin. Ang tinuturo niya po dito ay kapag ang Diyos po ang ating inuuna, siya po mismo ang bahala sa mga pangangailangan natin. Yes po, nandyan pa rin po yung mga problema, hindi naman po ito mawawala. Few months ago po, sinubok ulit yung pagsasama naming mag-asawa. May mga panalangin pa rin po kaming hanggang ngayon, inaantay pa rin namin yung kasagutan. At may mga unresolved family issues pa rin po tulad ng pag-aaway ng magulang namin na nahahantong sa hiwalayan at yung patuloy na pagiging lasenggo ng tatay ko.
Ito po yung mga ginagamit sa amin ng kaaway para wag namin ituloy ang nasimulan namin. Pero mas malaki po si Lord sa lahat ng yon. Kaya po mas pinipili pa rin po naming mag-show up. Give our time, give our efforts, even yung gastos po kasi kasama po yun sa pagpapalalim. Hindi lang po tuwing Sunday service, kundi pati sa ministry, sa satellite, sa life groups, sa bawat mentoring at iba pang opportunity po na kami ay mag-grow. Hindi po laging madali, lalo na po sa panahon ngayon na lahat nagtataasan na, pero sa panahon po ngayon, mas kailangan pong mas mataas ang faith natin kaysa sa inflation. Tama po. Patapos na rin po ako ngayon sa consecration class. Kasama ko po ang aking asawa. At from media operator po, na-promote po ako to being one of the media directors. Naging part rin po ako ng core ng media. At sa Binyan Warrior Satellite rin po, from being media minister to media coordinator to being part of the Binyan Warriors Core. Grabe po yung promotion ang binigay sa akin ni Lord. Nabigyan rin po ako ng opportunity na maging volunteer at makapag-serve sa media sa Champ Revival last month. From being a Canva creator na hindi po marunong mag-design noon, naging training ground ko po pala ito para maging parte ng media sa tahanan ni Lord. Nitong July 4 po, naranasan ko po ulit graduate at isang napakalaking privilege na mapabilang po sa batch 1 sa mission school. Hindi ko po makakalimutan yung first session namin dito na nakatingin lang ako sa mga classmate ko sa screen kasi hindi ako makapaniwala na kasama ako doon. Tinanong ko na lang po ang sarili ko, anong ginagawa ko dito? Tama ba itong pinasok ko? Kasi pakiramdam ko po, hindi ako karapat-dapat doon. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nakita na hindi po pala hinahanap ni Lord ang taong feeling qualified. Ang hinahanap niyo po ay pusong willing magtiwala at mag-obey. Kaya habang masumusunod po ako, unti-unti niya rin pong pinapalaki yung desire sa puso ko para sa mission niya. Kasama po ng aking mga kagrupo sa mission school, pinaranas po sa akin ni Lord ang mag-mission kasama po si Pastor Rasil, si Ma'am Shi Angel, si JM at si Ate Len sa Pasita po. Yung dating nakakulong lang sa 4 na sulok ng bahay, ngayon lumalabas na po para sa mission. Yung dating mahiyain pag nasa harapan, pag nagsasalita, ngayon mahiyain pa rin naman, nanginginig pa. Pero unti-unting hinuhubog ni Lord para sa kanyang purpose. Kung dati po, mas nakasentro lang kaming mag-asawa para maging financially secure, ngayon mas lumalaki po ang desire naming makita ang mas maraming tao na mas makakilala kay Lord. Kaya last week po, umuwi po kami sa probinsya, sa Bicol, para mag-birthday mission. Hindi lang po ito simpleng birthday celebration. Sa totoo lang po, kung practicality lang naman ang pag-uusapan, ang laking gastos na po sa biyahe. 'Di ba? Yung gas pa lang po nakakabutas na ng bulsa. Pero mas mahalaga po sa amin ang purpose na binigay ni Lord na dala-dala namin pa uwi. Ang maibahagi sa pamilya ko ang love at faithfulness niya sa buhay namin. At priceless po yun. Second time po na nakapag-share sa kanila at sa pagkakataong ito, mas marami na po ang nakinig. Takot po ako noon na baka hindi nila tanggapin ang sasabihin ko, pero pinatunayan ni Lord na siya ang kumikilos sa puso ng tao. Ang part ko lang po ay mag-obey at maging tapat sa pag-share sa Kanya. Nakapagbanding rin po kami ng aming mga disciples, kamustahan lang, na lagi kaming sa online, di ba? Ilang beses na rin po akong na-surprise ng asawa ko, pero this time, iba po pala sa pakiramdam. Pag sinurprise ka ng mga kapatid mo, na as ate na laging nahihingan, 'di ba, magcha-chat sila ng te, tapos wala nang kasunod, alam niyo na po 'yon. 'Di ba? Laging ang ate ang nagbibigay, pero nagulat po ako na ako naman yung binigyan nila. 'Di ba? Nagkaroon po kami ng pamasahe pabalik. Kaya sa susunod, yung kapatid ko na nandito, 'di ba, pag nagkatrabaho next year, ine-expect ko na joke lang po. This time po, gusto ko pong iwanan ang verse na ito sa inyo. 2 Corinthians 9 verse 10. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Simple lang po ang reminder ng verse na ito para sa ating lahat. Ang Diyos po ang source ng lahat ng meron tayo. Amen. He gives us bread for our needs, but He also gives us seed to sow.
Bilang mga sower po na pinagkakatiwalaan niya ng seed, hindi lang ito para itago o kapitan natin as our security, kundi para itanim po, para mamunga, para po sa kingdom ni Lord, at para maging blessing na rin po sa iba. Kaya po, let us be a faithful sower. Huwag po tayong matakot magtanim at magbigay ng ipinagkatiwala niya sa atin para sa kingdom niya. Kahit minsan po, pakiramdam natin, maliit lang ang meron tayo, o kulang pa. Pero ang Diyos po ang nagbibigay ng seed sa atin ay hindi nagkukulang. At tapat siyang magpuprovide lagi ng lahat ng pangangailangan natin. Sige po, may mga sobre po dyan sa upuan nyo. Kung ready na po tayo mag-give, pakihawakan po. And sige po, let's pray, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataong ito dahil ikaw po yung source ng lahat po ng pangangailangan namin. Salamat po sa pagkakataong makipagbigay muli sa iyo, Lord God. I pray, Lord, na yung bawat isa na may kakayang magbigay ngayon, bless the work of their hands and continue to make them faithful stewards of everything you entrust to them. At para rin po sa mga gustong magbigay, pero sa ngayon ay hindi pa kaya, Lord, you know their hearts. I pray that you would provide for every need, open new opportunities, at iparana sa kanila ang iyong faithfulness sa tamang panahon. Tulungan mo po kami ngayon, Lord God, na maging cheerful at faithful sowers na laging inuuna ang iyong kaharian higit sa lahat. I pray na magamit mo po ito para mas marami pang taong mas makakilala sa iyo. In Jesus' name, Amen. Sige po, may mga ushers po tayong nag-iikot dyan. At sa ating online po, pwede po tayong bigay ng tithes and offerings sa ating mga naka-flash sa screen, sa AUB account and GCash account. Praise God! Handa na po ba tayong makinig sa word ni Lord ngayon? Ayan, sige po, let's open our hearts. Prepare rin po natin ang ating Bible, notebook, and pen. At let's prepare ourselves sa word ni Lord ngayon through the life of our very dedicated, passionate, at anointed speaker, the beautiful Pastora Evangeline Avarancha. Good morning po. Good morning. Amen. So, hello po. Masaya po ako makita ang bawat isa. Okay lang po, tingnan niyo po ang inyong katabi. Sabi mo, good morning. Praise God. Ayan. So, we're so happy. Minsan pa magsasama-sama po ulit tayo para po makapakinig sa Panginoon. Amen. So, thank you, Lord. Good morning. Can we clap our hands for the worship team? Palakpakan po natin sila. What a powerful worship. Amen. And also sa giving, grabe po ang faithfulness ng Lord. Kay Ate Cheryl, isa pong palakpak para po kay Ate Cheryl. Amen. So, once again, good morning po. Sa bawat isa, I believe for the past 2 weeks, we've talked about compassion, magkaroon ng kindness, ng mercy sa mga tao po, nasa paligid po natin. Tama? So, ngayon po, magpapasimula po tayo ng bagong topic. And now, my question is, gaano ba kalalim ang pag-ibig mo sa Diyos? Kung susukatin po, gaano kaya kalalim ang pag-ibig mo sa Diyos? Sobrang lalim ba? Basta pas malalim, yes. Okay, next question. Gaano kalakas ang alab ng puso mo para sa Kanya? Natapos na po ang 7 buwan, right? Nung January, sobrang on fire mo, Lord, use me. Di ba, hindi ako mawawala sa'yo. Grabe. 7 months na po ako nakakalipas. Kamusta ka? Kamusta ang apoy mo sa Panginoon? Kasi alam niyo po, gustuhin man natin o hindi, darating po talaga ang pagsubok sa buhay po natin. Sino mag-i-amen po ang mga dumaan sa pagsubok? Konti lang, yes. Kasi whether we like it or not, darating talaga sa point na kung saan, ititest ng Diyos ang tibay ng puso mo. At titingnan niya kung totoo ba talagang nananampalataya ka sa Kanya. Amen? Darating yung situation ng buhay natin na mabigat, matindi yung laban, okay? At mula pala doon, papalabasin ni Lord yung apoy na pwede hindi mo ina-expect na lalabas pala sa'yo. Right? So welcome po sa ating new series. This morning, magkakaroon po tayo ng another series because for these weeks or months, we will be talking about core values of life giver. Sabi mo, I am a life giver. So ito po yung mga core values po, paniniwala, pinapahalagahan po ng simbahan natin. Una po, reverent devotion to God. Sino dito, grabe na mag-pray? Yes. Talagang in-honor si Lord. Pangalawa po is compassion for the lost.
We talk about that as well. Okay, and also, integrity, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. We are church that love our family. Yes, hindi lang tayo on fire sa church pag-uwi po ng bahay. We love, we care for our parents, our loved ones, okay? Dinidate po natin, yung pamilya po natin. Unity, isa po tayo. Ano pa? Generosity. Sino po dito mga generous? Hindi lang po yan para sa ilang tao, para po yan sa lahat. Ganun po tayo. Amen? And of course, spirit-filled. So hindi kayo magugulat, may mga magpipray, we value the Holy Spirit. So yun po yung simbahan po natin. So this is who we are. Okay? And so far, nakadalawa na tayo. So ngayon, pag-uusapan naman po natin, yung pangatlo, which is integrity. Sabi mo nga integrity. Isa pa po, integrity. And ang pag-uusapan po natin, our title this morning is Bow or Burn. Holding the line of integrity. Yuyuko ka ba o okay na sa'yo na masunog ka? Sino dito excited pag-aralan yan? If you're excited, sige, join me in prayer. Oh God, we thank you. Isang buong linggo po ang nagdaan. Salamat na sa dami ng nangyari, dinala mo kami sa simbahan mo. Makikinig kami ng salita mo. We pray, God, you speak to us, you change us, open our hearts, para mabago po kami. All for your glory. In Jesus' name, amen and amen. So I'm gonna show you a photo of Meshach, Shadrach, and Abednego. Isa po, ito pong tatlong ito ay magkakaibigan, at sila po ang tatlong tao na pag-uusapan natin. Bakit po? Kasi po sila po ay nagpakita ng unwavering love, ng passion, apoy at integrity para sa Panginoon. Ang panalangin ko po, no, na habang inaaral po natin ito, sumiklab, mag-on fire po kayo para sa Panginoon. Amen? Sino ito gusto niyan? Okay? So let's open our Bible in Daniel chapter 3. Okay, Daniel chapter 3. Ang background po ng kwento na ito is kung saan ito pong tatlong magkakaibigan ay sila po ay galing sa Judah. Okay lang, may echo po yung mic ko. Galing po sila sa Judah, at sila po ay grupo ng maaalab at matatapang na mga tao. Kaya lang sila po ay nasakop at pinatapon sa Babylon. Pakita natin yung mapa. Okay? So, yung mapa po. So, galing po sila dito, nag-start po sila sa Babylon, ay sa Judah. Okay? Okay lang palabas po ng mapa. Okay, so hindi. Okay lang. So from Judah, imagine ito yung bandang Judah, tapos banda dito po yung Babylon. So yun po yung layo, kinilakbay po nila. And when I research about it, it took them 4 months. Sabi mo 4 months. Kasi wala pa namang plane nung time na yon, wala pa namang Grab nung time na yon. So imagine from here, sinakop po sila ng Babylon. Babylonian Empire is the world power during that time. Okay? And this is what happened. Hindi lang po ito basta yung nasakop, kundi yung mga tao po na nandito sa Judah, dinala dito sa Babylon. Okay? Make sense? At hindi lang basta para lang maging slave sila dito, kundi ito po ginawa po ng Babylonian Empire na si King Nebuchadnezzar. Namili po siya sa mga kinuha dito sa Judah, lahat ng mga dinala po dito, namili siya ng mga magagaling. Okay, at para pakinabangan na magsiserve sa kaharian po nila. Naintindihan po natin yung kwento? So at yun na nga po, nagpalabas si yung hari ng kautusan, na from the captives sa Judah, maghahanap po ng mga piling youth, na mga lalaki sa Judah na mga qualified, matatalino, at may potential para po maglingkod sa palasyo. At tandaan nyo po, hindi po biro. Kasi hindi basta-basta makapasok sa palasyo, may training. Sa trabaho po, ano yung pinakamatagal na training mo? 2 weeks? 1 month? 3 months? 6 months? Sila po, alam niyo po kung ilan? 3 years. So yung mga 3 years. 3 taon. Ano-ano ba yung qualifications? Isa-isayin natin. Una po, without any physical defect. Meaning to say, sila pala yung mga pagtingnan mo talagang maayos, visible na walang flaws, at saka disabilities. Pangalawa, handsome. Makakapasa kaya yung katabi mo dyan? May handsome ba yan? Attractive in appearance and carrying oneself with confidence. Sa life giver ata, confidence lang meron. Hindi lang. Okay, so, hindi lang, okay, may itsura, okay? Guwapo, maayos tingnan, at may confidence sa sarili niya. Ano pa? Has an aptitude for every kind of learning. Wow! Sabihin, naturally gifted ito.
Hindi lang isang field yung alam, kundi marami. Amen? At lastly, number 4, well-informed and quick to understand. Naku, ang hanap pala ng hari, mabilis makapick up. Hindi yung sinabi mo na ng 3 beses, ano ulit? Ano yung sabi? Hindi ganon. So naghahanap ang hari ng mga tao na kung saan knowledgeable, maganda yung receptive, tumatanggap talaga, at saka madali mag-grasp ng mga ideas. Amen? At alam niyo po, pumasa po ang 3 magkakaibigan na ito. Yung katabi mo kaya papasa? O yung handsome lang? O, bumawi ako. Yung handsome lang yung papasa, mas. Yes. Okay? So, dadalhin po sila sa Babylon. So, tanong, ano ba yung Babylon? Okay? Babylon is actually a place, not just a place, kundi isa siyang sistema. Isa itong imperyong disiplinado, organisado, at makapangyarihan. Ginamit po ng Diyos ang Babylon para parusahan ng mga tao niya because during that time, wala na pong ginawa ang Judah, kundi sumuway sa Diyos, mag-worship ng idols, and etc. So God allowed this. But the twist here is that ang kultura po ng Judah ay taliwas sa Hudyo. Yung pagkain nila, paniniwala nila, pamumuhay, lahat po ay iba. Kasi sila po nag-worship sa mga Diyos-Diyosan at punong-puno ng kasamaan. Kaya kung mahina ka, baka hindi ka makatagal. Yung pumasok ka nga lang sa classroom, na lahat sila nagmumura, pag uwi mo ng bahay, bigla ka nadulas. Nakopya ko agad. Yung na-adapt mo agad, tama, expression nga lang ng katabi mo, pati nga tawa niya eh. Minsan na-adapt natin eh. Hello, are you here? At doon na po, tunay na susubukan yung faith nila, yung love nila kay Lord, at yung integrity nila kay Lord. Hello, kaya pasimulan po natin ang basa ng scripture, Book of Daniel chapter 3 verse 1 to 6. Kaya nagpagawa si King Nebuchadnezzar ng isang rebultong ginto na ilan 90 feet ang height and 9 feet ang width. Pinagpatayo niya po yan sa kapatagan ng Dura sa probinsya ng Babylon. At ang taas po niyan, when I check on it, it could be like 7-story building to 10-story building. Gano'n yung kataas. Ibig sabihin, ang point is dapat makita ng lahat. So, kitang-kita siya ng lahat. Walang makakaiwas. Pinatipon niya po yung mga officials in charge sa mga regions, mga tagapangasiwa, mga governors, advisors, treasurers, mga judges, mga maestrado, at lahat ng mga officials ng mga probinsya. Pinapunta sila ng hari sa dedication ng rebulto na pinagawa niya. Nung nasa harapan na sila ng rebulto, imagine the scenario, nasa harapan na sila ng rebulto, ang sabi niya, meron pong nag-announce, malakas na announcement, inuutos sa lahat ng tao mula sa iba't ibang bayan, bansa at languages. Iba't ibang bayan, bansa at languages. Bakit pas? Kasi po, sa time po ng Babylonian Empire, nananakop talaga sila ng iba't ibang lugar. So para mag-unite sila, nagtayo siya ng isang gold statue or isang image na para maging united sila. Makuha niya yung loyalty ng lahat. Naintindihan po natin. So ito ang sinabi niya, the moment na narinig nila ang tunog ng horn, pipe, lyre, trigon, harp, drum at iba pang musical instruments, dapat kayong dumapa sa lupa at mag-worship sa rebultong ginto na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. I want you to look at me. Hindi lang sinabi na the moment na nag-full band na at nagtugtugan na, magbabaw daw ng ganito. Sabay-sabay magbabaw doon. Hindi po. Sabi doon, dapat kayong dumapas sa lupa, fall down, and worship. Hindi lang din ito, basta ganito. Ito po ay ganito, at dapat nakalapat yung noo dito sa lupa. That is what King Nebuchadnezzar is saying. So imagine nandun lahat yung mga leaders. And you might ask, bakit nandun si Shadrach, Meshach, and Abednego? Because they're also part of the team. Nasa leadership role pala silang 3 magkakaibigan. So the moment marinig yung tunog, then luluhod sila at dadapa sa lupa. Naiintindihan mo yung kwento? However, ito yun. Kapag para naman sa mga hindi gagawin yun, agad na ipapatapon sa napakainit na pugon ang taong di susunod sa utos na ito. Kaya pagkarinig nila ng tunog, agad na dumapa sa lupa at nag-worship ang mga tao sa rebultong ginto na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Imagine, papatapon ka dito, and I'm checking on it. Sabi ko, Lord, ano ba yun? Sa time ba nila, meron talaga silang burning furnace para ipatapon lahat ng mga pasaway?
In-order ba yan sa Shopee? Di ba? Parang ganyan eh. So only to find out na kaya pala meron sila ng burning furnace kasi po ganito. Saan ba gagawin ang ginto? Di ba minimelt ang ginto sa fire? So meaning to say, it could be probably that the same gold statue na nakatayo po sa harap nila ay dito po ginawa sa loob ng pugon. Gano'n yan kainit? And it's real. Hindi ito basta panakot. Kapag hindi ka sumunod, papahuli kita. Hindi lang siya basta ganun. Totoo to. Alam nila, this is a fact. And it's real. Paano ka makakagawa ng 7-story size of building na statue kung walang place na pinagawaan? Make sense? Nakuha niyo po yung kwento. Okay? So meaning to say ganito, kaya nung narinig nila yung tugtugan yung mga tao, everyone just bow down, fall down, and then worship. Takot sila sa ribulto, takot sila sa hari, at takot sila sa kamatayan. Kaya po karamihan sa kanila ang sumunod. Pero ang nakakagulat, may 30 lalaki, magkakaibigan, mula sa Juda, mga lingkod ng Diyos, na may paninindigan. Kahit pa alam nilang totoo to, hindi nagjo-joke si King Nebuchadnezzar. He's not the type of person. By the way, this is real. Pero kahit pa, okay, alam nila yan na may naglalagablab na pugo na nag-aantay sa kanila. Kahit pa buhay silang ipapasok dyan, kahit pa lalabas silang abo, kahit sa gitna ng pagsubok, pinili nila ang Diyos. Now may question, kung ikaw kaya yung nasa lugar na to, bow or burn? If you are on that same exact position, luluhod ka ba para mabuhay? O maninindigan ka at mamamatay para sa Diyos? Nakakalungkot. So many people, they say, maintindihan naman ako ng Lord. So, bow down lang. Little compromise. Luluhod lang naman. Tama nga naman. Luluhod lang. Isang araw lang. Pwede naman after to, repent. Hello? Tsaka buhay na yung kapalit. Baka naman this time, kailangan kong maging practical. Tatay ako. Anak ako, kailangan kong mag-provide sa family ko kahit pagaling pa yan sa nakaw. Teka lang. Luluhod ka ba para mabuhay? O maninindigan ka at mamamatay para sa Diyos? Church, that is integrity. Yung willing kang masunog ng buhay para piliin mo ang Diyos. Amen? Are we learning? 3 bagay po and I am done. Number 1, integrity stands when everyone bows. When we say integrity stands when everyone bows, meaning to say, iba ka. Hindi ka nagpapadala sa kultura. Hindi ka sasabay dahil uso lang. Hindi mo gagawin or ginagawa ang isang bagay dahil lang, ito kasi yung trending. Hindi ka yung klase ng tipo ng tao na takot kang tumayo mag-isa. Kundi yung mindset mo, even if I am the one remaining standing and everyone fall down, bow down, everyone compromise, I'm gonna stand on my ground. Amen? Kasi ano yung command? Sabi doon, no? Verse 4-6, you must fall down and worship the image of the idol of gold that King Nebuchadnezzar had set up. Yun yung utos eh. Kailangan mo mag-fall down. At kung hindi, itatapon ka, you will be immediately, hindi after bukas, hindi after mo makapagtapos, hindi after, immediately be thrown in a blazing furnace. No. In this story, hindi po nagsasuggest ang hari. It is an imperial command. Mandatory. Pag hindi mo sinunod ang utos at mahuli ka, susunugin ka talaga ng buhay. Pero alam niyo po, mula po dito, nung inaaral ko nga ito, sabi ko, bakit ba big deal sa magkakaibigan yung yumuko? Diba? Minsan parang, parang, alam mo, okay ka masyado maging Christian. Masyado kang extreme. Mag-compromise ka naman ng konti. Isang shot lang. Ano ka pa? Ito iba nga lasing na lasing. Hello? But you know why they don't fall down? Because of this. 8 times po binanggit ang salitang fall down. Sabi mga fall down. Sabi doon, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar had set up. Inulit na naman niya. Okay? Whoever does not fall down in worship will immediately be thrown in the blazing furnace. Yung salita pala na fall down ay Aramaic, nang ibig sabihin ay Nepal. Sabi mo Nepal. Okay? At ang salita naman ng worship, ang ibig sabihin ay segad. Yung todo na.
Segad, yes, okay. Okay, so Nepal is a physical gesture. Okay lang, labas mo na yung dalawa. Nepal is a physical gesture. You will drop, okay, and collapse to the ground. So, didikit mo yung noo mo dito sa ground. Okay po? That is a physical gesture. Sabi ko, Lord, bakit ang OA nitong tatlong to? Nepal lang naman yon. Magbabaw ka lang naman. Ang problema mo, every time pala na ginagamit yung word na Nepal dun sa scripture, dinadagdagan ng segad. Segad is an act of homage or worship. Kaya sabi doon, whoever fall down and worship. Kailangan mo mag-fall down, you have to worship. Ama, you must fall down. Sabihin, luluhod ka, didikit mo yung noo mo sa ground, and then you have to worship. So meaning to say ganito, okay, the king viewed Nepal as the mandatory physical expression of segad. Sinasadya ni King Nebuchadnezzar na sabihin, gusto ko lumuhod ka kasi yung pagdapa mo dyan, yan ay patunay na nag-worship ka dun sa ginawa kong gold image. At hindi nila kayang gawin yun. Sorry po, alam mo, kahit pa government official pa siya, pagdating sa usapan na yan, pasensyahan na tayo, loyal ako sa partido na yan. Pero pag wag-compromise na tayo, ibang usapan na yan. Are you here? Culture nila yon. Their culture was demanding Nepal and segad to an idol. At hindi lang pala basta ito pagyuko. Pagpapakita pala ito na nagpapasakop ka dun sa idol na yon. By the way, si Shadrach, Meshach at Abednego ay merong batas sa puso. Exodus 20. Nasa Juda pa lang sila na malinaw na yan. Hindi pa sila pinapatapon sa Babylon. Malinaw na to in their heart. Sabi ng scripture, you shall not make yourself an image in the form of anything in heaven, above, or on the earth, beneath, or in the waters below. You shall not bow down. Come on. Hindi lang yan basta pag-bow down. Sabi nila kahit bow down. Wow. You shall not bow down to them or worship them. Kaya pala, grabe, ang lalim pala nun. Tama ba? Naintindihan niyo ba yung kwento? Now, my next question is, di ba batas naman yan dun sa Juda? Hindi naman dun sa Babylon? Okay? Paisip din ako Kasi kung sa classroom may batas, bawal lumabas. May batas din sa Babylon. At yung batas, kailangan mong mag-fall down, kailangan mong mag-worship dun sa ginawang idol. Pero alam mo, dun pala lumalabas yung integrity. Dun pala lumalabas yung integrity na kahit walang nakakakita, you will stand your ground. Malayo sila. Nandito sila sa Babylon. Malayo yung Juda. Hindi sila nakikita. At saka baka naman si Lord hanggang dun lang. Teka lang. Kahit saan ka pala magpunta, basta may integrity ka, dala-dala mo yun. Amen. Hindi sila nag-bow down. They remain standing because bowing down is not just respect. It is worship. It is worship. Kaya hindi siya basta lang. Huwag mo na akong pilitin, pero hindi yan basta lang. Hindi basta lang yan. It is worship. At nagbabow down lang ako sa isang tunay na Diyos. Question, how about you? Luluhod ka rin kaya? Are you going to Nepal, the idol? Or any idol? Anong gagawin mo if lahat na nag-compromise? Anong stand mo as a Christian? Anong stand mo? Kasi hindi po biro yung integrity, may risk. It comes with pressure and people will reject you. Sa trabaho, lahat na lang nagko-commit ng adultery. Natry ko mag-work, lahat sila single dun. Pala may mga asawa. Yun yung uso. But will you stand? Sa school, lahat na lang nangungopya. Pag hindi mo binuksan yung papel mo, parang ang yabang mo. Akala mo nag-review kami, ha? Will you stand for what is right? Sa business, normal na lang yung walang oras, ang mga owners, mga businesses, sa pamilya nila. Normal na lang yung hiwalayan. Will you stand for what is right? Sa politics, normal na lang magnakaw. Ikaw as Christian, will you stand for what is right? Maliit lang naman yung kupit namin. Mas malaki nga sa kongreso That's not the point. The point here, you're a Christian. You should have integrity. Amen. Let's be honest, life giver. You know, I realize na yung mga idols, mga rebulto, hindi lang naman siya yung itsura Yung rebulto lang. Sometimes, ang mga idols natin is the need for approval.
We bow down to that. Para lang ma-approve ka, para lang ma-feel belong ka, para lang magustuhan ka ng tao. You bow down, you compromise. Relationship, career, image, platform, validation, money, and personal desires. Yan po yung mga modern day idols natin. The music we play, every day, yung mga teaching, sobrang dami makikita. The question is whether narinig mo ba yan o hindi? Ang tanong ay, will you bow down to them? Right? Because you know what? Integrity says, I only bow down and worship to the real God. Amen? Standing will make you visible. Do you agree? Standing will make you visible. Standing will make you uncomfortable. Basta di ako komportable. Pinag-uusapan nila ako, may GC na sa akin. Kasi masyado daw akong nagpapaka-Christian. So what? We are a Christian. Standing might make you feel alone. Pasa ko lang mag-isa. But standing is worship. Yung manatili kang nakatayo kahit lahat na sila nag-compromise. This is my worship. This is my worship. This is my faith. You want to stand out? Don't bow to culture. Bow to God. Sino ito gusto niya yun? I'm not gonna bow to the culture. I'm gonna bow to God. Amen. That's number one. Ano po yung number one natin? Integrity stands when everyone bows. Number two, integrity obeys without condition. Hindi sila nag-bow down. Hindi sila mga, alam mo yun, na parang, kaya mo na, kasi isang araw lang naman to. Tsaka, di ba, may batas. Yan nga. Pero alam mo, nakakatuwa sa kanila, hindi sila nag-compromise. At ito pa, hindi sila basta nagsumunod dahil lang may condition sila kay Lord. Kasi po, nung nakita na sila po ay hindi nagbabow down, may mga inggitero po na lumapit sa hari at sinabi sa kanila, mahal na hari, sinabi mo sa amin na kailangan dumapa sa lupa at mag-worship ang mga tao sa ribultong ginto pag narinig yung tunog. Sabi niya, at ihahagis mo sa napakainit na pugon ng taong di susunod sa utos. Meron pong mga ilang Jews na in-appoint mo, na in charge sa mga gawain sa probinsya na hindi po sumunod. Pinangalanan, nag-name drop, sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi po sila nagsiserve sa mga Diyos mo at di sila nag-worship sa ribultong ginto na pinagawa mo. Alam mo ang ginawa ng hari? Furious with rage. Sobrang nagalit si King Nebuchadnezzar. Kaya naman pinatawag niya yung tatlo. At pagdating po doon, pagharap po niya, ayun, nag-usap sila at sinabi niya, talagang totoo ba? Hindi kayo nag-bow down? Let me tell you this. King Nebuchadnezzar, Babylon is the world power during that time. Imagine nasa harapan mo, pinaka-nakakatakot na tao. Sinubukan mo talagang pinakamasamang tao. Patay ka dyan. Hindi naman nanahimik buhay mo dyan. Di ba ganyan tayo? Parang, kaya mo na lang para walang gulo, para hindi ka pag-initan, compromise na lang tayo kahit konti. Sila po sinubukan nila, King Nebuchadnezzar. Pumapatay ito, sumusugod to, wala tong awa, hindi naman to Kristiyano. Na makukonsensya, hindi po. Galit na galit po si King Nebuchadnezzar na ganito, okay sige, pinatawag ulit yung full band, sige, pag tumunog itong mga instruments na ito, I'm gonna give you time, dadapa ka at mag-worship ka sa idol na ginawa ko. Pero alam mo, hindi na po natuloy yung pagpapatugtog kasi sumabat na po yung tatlo. Sumagot na po si Shadrach, Meshach, and Abednego. Niisip ko lang, chorus kaya itong binabasa. Sabay-sabay sila. King Nebuchadnezzar. Nag-practice to guys. Okay? Ito na King Nebuchadnezzar, we don't need to defend ourselves before you in this matter. Sabi niya kasi ganito, pag binatapon ako sa burning furnace, the God we serve, palabas ng verse, the God we serve is able to deliver us from it. Kung ipatapon man kami, doesn't matter, kasi ang Diyos namin, kaya kaming iligtas. At ang sabi niya pa, well, even if, verse 18, even if hindi, He does not, we want you to know your majesty, tapang, we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Yung sagot nila, sabi ko nga, atapang atao. Tapang niya. Sabi niya, we don't need to defend ourselves before you. Pagpapaliwanag ba kami? Hindi namin kailangan ipagtanggol yung sarili natin. Kasi alam mo. Kung inaaral ko to, alam ba niya talaga? Kasi alam niyo po,
King Nebuchadnezzar knew it. From Judah pa lang, nang kinukuha niya yung mga tao sa Judah, papunta ng Babylon, alam niya na iba po ang sinasamba nilang Diyos. They are serving one true God. And what they are saying is this, hindi kami susunod dahil pressure mo kami. Hindi kami susunod dahil natatakot kami sa iyo. Hindi kami susunod kasi we only bow down to one true God. Hindi kami takot sa apoy. Kasi sabi niya, the God we serve is able to save us. He is able. Alam mo, it is also an encouragement to all of us. Ano ba yung imposibleng bagay? Kung sa tingin mo hindi kaya ni Lord, sabi ng scripture, God is able. God is able. Amen? At tumuloy pa siya, sabi niya, even if He does not, at kahit nga hindi, buo ang tiwala namin, hindi kami sasamba sa kung ano-ano. Question, how about you kapatid? Sumusunod ka pa ba sa Diyos? Kahit may kapalit na sakit o sakripisyo? Kasi maraming tao sumusunod lang kapag may pakinabang, hanggat komportable, hanggat safe, pero pag naapektuhan na yung reputasyon nila, pag naging costly na, doon na pumapasok yung compromise. Tama ba? Sagutin niyo po ako. Amen? Alam mo, mindset nila, sabi nila, may blessing man o wala, mag-serve ako kay Lord. Amen? Patayin niyo man ako o hindi, mag-serve ako sa Diyos. Wala, ano na sila doon? Tuldok na sila doon. There are two kinds of faith na lumabas po dito. First is only faith. Only if faith versus even if faith. Yung only if faith pala, yun ito yung mga tao na kung saan, susunod lang ako kay Lord basta protektahan niya ako. Susunod lang ako kay Lord basta. May condition lagi, if. And by the way, nothing's wrong with this. Pwede nagsimula tayong ganito yung faith natin. Tama? Nung nagpapakilala si Lord, pero kailangan nating umangat. Yun yung even if faith. I will follow God even if I suffer. Say amen. Even if I lose. Amen. Even hindi ako i-rescue ni Lord sa paraan na ina-expect ko. The answer is amen. Kapatid, sana po kahit dalhin tayo sa furnace, susunod pa rin tayo sa Diyos. Sana po kahit ang faithfulness natin ang magdadala ng suffering, susunod ka pa rin sa Diyos. Si Job, bugbog sarado na ng pain, nasa kanya na lahat. Kung may kamalasan man, nasa kanya na lahat. Pero sabi niya pa rin sa dulo, never kong i-curse si Lord. I-worship ko siya. Sa ano na siya, kung tinuldukan niya na yun na buhay niya. Kahit hindi kumilos ang Diyos sa paraan na inaasahan mo, susunod pa rin tayo. Marami kasi tao, they pray, Lord, let your will be done. Natupad naman yung kalooban ni Lord, pero sa paraan niya. Ang sagot mo, bakit naman ganyan? Dapat ganito. Sabi mo. Hello? You know what? Isa din sa nakita ko, ang integrity pala ay matagal nang napagdesisyonan bago pa dumating ang pleasure. Tama ba? Nung na-on the spot sila, na kailangan nilang lumuhod, hindi naman to kasama dun sa job description ko, nung tinanggap ko yung offer na magsuserve ako sa hari, bakit bigla ako magpo-fall down dyan? Pero alam mo, hindi sila nadala ng pressure. Kasi naglalakbay pa lang sila mula sa Jerusalem. Yung 4 months na yon, nag-iisip na sila, basta kahit anong mangyari, isa lang ang Diyos ko. Basta kahit anong mangyari, hindi ako mag-compromise. Basta kahit anong mangyari, kahit magkopyahan na sila lahat, kahit bumagsak pa ako, basta kahit may bash ako, basta kahit anong mangyari, isa lang ang Diyos ko. Integrity is decided today, not when pressure is there. Amen? Yung integrity pala, hindi yun yung parang, kasi pas, maganda siya. Yun na. Bagsak na agad. Hindi. Kasi pas, kailangan ko, gibet ako. Hindi. Decide today. Kahit anong mangyari, I'm gonna choose God. Maninindigan ako. Amen? Sana po magkaroon tayo ng even if faith sa Panginoon. Right? I am done. Number 3. Integrity obeys. Integrity changes the world. Ulitin ko po, integrity changes the world. Nung nagalit na po ang hari, galit na galit siya, pinatapon niya na po. Alam mo, ganito pa, 7 times over pa niyang pinainit yung burning furnace. Pinatapon po niya yung dalawa. So, sobrang init, yung naghatid po dun sa place ay nasunog at namatay. Imagine that. Okay? So, yun na, tinapon na siya. At nung tinatapon na po sila po ay, by the way, ay nakatali yung kamay, pinasok sila, they are chained.
Okay, pinainit pa ng lalo, pagdating po nila doon, ito po nakakagulat. Because what? Sabi po sa verse 28, nagulat si Nebuchadnezzar kasi, shucks, bakit tatlo lang yung pinasok ko sa burning furnace, pero bakit parang apat yung nakikita ko? Bakit parang apat yung nakikita ko? Sino yung isa? Yun na yun. Alam mo, na-realize ko, kapag nanindigan ka, akala mo lang mag-isa ka, pero kasama mo ang Diyos. Pag nanindigan ka, akala mo na yung kasi mag-isa lang ako. Teka lang, antayin mo. People will look at you. Akala ko, isa ka lang, pero dalawa ka. Sila po tatlo lang. Pero dahil nanindigan sila, sinamahan sila ng Diyos. At ito pa, ang goal ng Babylon, baguhin sila, pero nagulat sila ang nagbago sa Babylon. Amen? Yung hari na windang sabi niya, praise, biglang nag-hallelujah, no? Praise be to God. Taga-church ka bigla. Sabi niya, praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Kasi nung nakita po nila, nagsasayaw pa sila dun sa loob. Hindi na sila nakatali, nakakalag na sila, at naglalakad-lakad daw sila dun sa furnace. Wow! Wala kang katulad. Nagsasayaw pa dun. Wow! Grabe yun! Sabi niya, wow, praise be to God. Imagine, pinatapon ko kayo para mapulbos ba? Nakita ko pa kayo naglalakad. Ito nung pinatawag niya, lumabas sila. Alam mo, nung nilapitan sila, hindi po sila nangamoy sunog. Alam mo yung parang wala man lang apoy sa loob. Wow! Isn't it amazing? Isn't it amazing? Nagluto ka nga lang, amoy yung init dun. Sila po, pumasok sila sa pugon. Pero hindi sila nangamoy, kahit yung damit nila. Nung inaalala ko to, sabi ko, pag gusto ka talaga ni Lord palayain, siya gagawa. Hindi na-touch yung katawan nila. Even yung damit nila, ano lang tinanggal ni Lord? Chains. Break. Amen? Ganun pala si Lord. At tuwan-tuwa po si King Nebuchadnezzar, kaya gumawa pa siya ng batas. Sabi niya, therefore I decree that the people of any nation or language who say anything, lahat daw na magko-comment, magbabash, magsasabi na kung ano-ano tungkol sa Diyos, itong tatlong to, nako po, ako mismo ang kakaharapin. And the good thing, verse 30, then the king promoted. Can you say promoted? Alam mo, maraming tao gusto ng promotion kaya nagko-compromise. Wrong. You want promotion? Have integrity. Stand for what is right. Sabi nito, the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Wow! Lumaki lalo yung influence kasi nanindigan. Huwag tayong matakot sa apoy. Huwag tayong matakot sa apoy. Bakit? Kasi hindi ka niyan sisirain, kundi ipuposisyon ka niyan. Pinosisyon sila para sa promotion. Pinosisyon sila para maraming makakilala. Imagine mo, Babylon, they were worshiping God, but God now is welcome. Kasi sino mang magko-comment, lagot kay King Nebuchadnezzar. Wow! Akala mo lang hindi nila tatanggapin ng Diyos. Basta manindigan ka, magugulat ka. Gustong-gusto nila yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Hindi ka masusunog ng apoy kung ikaw mismo ay nag-aapoy para sa Diyos. Yung tipong hindi ka natutupok ng problema, ng galit, ng apoy ng kasalanan, at apoy ng katamaran. Kasi lumalabas yung integrity. Nag-aalab. Amen? And when I studied this, sabi ko, tuwan-tuwa ako doon na si Lord pumasok doon sa eksena. Because why? Only in Christianity do we see a God who doesn't just save you from the fire, but a God who steps into the fire with you. Pwede naman niyang, okay, bigyan niya ng powers. Yung apoy hindi magiging mainit. Kaya niya yun. God is able, right? Pero hindi lang yung ganun. Takot na takot kayo kay King Nebuchadnezzar at pakiramdam nyo maliit kayo, pero magpapakita ko sa kanya. Ito, katakutan niya. King Nebuchadnezzar has the entire authority, pero biglang nag-show up si Lord. Alam mo, minsan nakakatakot talagang mag-stand up for the truth. Nakakatakot manindigan. Masarap na lang mag-compromise kasi ginagawa ng lahat, but I wanna tell you this. Nakakatakot yan pag alam mo hindi mo kasama ang Diyos. Pero pag sinasamahan ka ng Diyos, be confident. Sasayaw ka pa ng wala kang tutupit. Wala, di na yan. Walang talab. When was the last time that you bowed down kasi nakisama ka? When was the last time na pumayag ka sa mali kasi ayaw mong pag-initan ka?
When was the last time you fall down to the golden image? Na baka nga hanggang ngayon sinusunod mo pa rin. Alam mo, nakita ko din importante tama yung mga sinasamahan mo. Paano na lang kung dun sa tatlo, may nag-note ng shucks patay. Diba? Kinabahan yung dalawa, huy, nakita ko yung note mo. Kaya may nag-my day, tinan nyo guys, oh, nakaload na sila patay, hindi kami lumuhod. Paano na lang kung mayroong isa doon na kinabahan, o kaya may isa doon na nagsabi na, sige na nga, tara na, mag-bow na tayo. Baka masisante pa tayo, nagkakailangan natin mabuhay dito. Ang buti na lang, wala ni isa sa kanila. Or else, nasira yung kwento nila. Amen? Sana po, ganun mo rin tinan yung kwento mo. Hindi ako masira, ganda ng ginagawa ni Lord. Amen? Hindi naman yung perfection, pero meron kang stand. You don't easily give up. You don't easily bow down. Teka lang, ganda-ganda ng ginagawa ng Lord eh. Tama? Choose your circle. Because your circle doesn't just support your decisions, it can shape your destiny. Na-promote pa nga silang tatlo. So ngayon may GC ulit sila. Wow, thank you Lord. Grabe. I wonder kung nadala nila yung phone nila sa loob ng burning furnace. Naka-selfie sila dun sa Fort in the Defiance. Amen. Just kidding. But I hope you guys understand what I'm saying. Choose your circle. It will shape your destiny. I am done. No, bago po makapunta si King, bago ko po magpunta yung tatlong magkakaibigan, alam niyo ba meron talaga silang original name? Hindi talaga sila Meshach, Shadrach, and Abednego. Na, pinalitan lang, okay, sila po ay si Hananiah, si Mishael, at saka si Azariah. Kaya at ang ibig sabihin po ng Hananiah ay Yahweh has been gracious. Ganda ng pangalan. Si Mishael naman ay who is like God? Si Azariah naman, Yahweh has helped me. Pero pag arrive nila sa Babylon, pinalitan yung pangalan nila. Pero listen to this. Kahit pa pala palitan yung pangalan mo, basta alam mo yung identity mo, it doesn't matter. It doesn't matter. Amen? Kaya kailangan kapatid, alam mo, sino ka ba sa harapan ng Diyos? You're loved by God. Maybe for so long, you are bowing to sin. Pinalaya ka na dyan ni Lord. Are you here? Maybe for so long, you are bowing to compromise. So uwi kang umiiyak kasi ayoko na nito. Yes. Just go back to your identity. You are loved by God. You're saved by God. You don't have to be perfect. Just need to be you in front of God. Kasi alam mo si Satan, aatakihin niya lagi yung identity mo. Sunod nun, aatakihin niya na worship mo. Di ka naman kamahal-mahal. Oo nga, ayoko na lang magpakita. Know your identity in Christ. You don't bow down to culture, not because, bawal kasi sa church namin mag-inom. Hindi dahil wala po tayong listahan yan. You don't bow down because I know my identity in Christ. I know who I am in front of God. Hindi na ako tinawag para. Dating buhay ko yan, pre. Pero hindi na ngayon. Chismis, nako, dating buhay ko. Sarap dyan. Pero dating buhay ko yan. Hindi na ako chismosa. Anak na ako ng Diyos. Meron tayong mga kwento nung dating buhay. Pero wag natin kakalimutan kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Kapag ang identity mo ay rooted kay God, mananatili kang nakatayo kahit lahat ng tao sa paligid mo nakayuko na. Saan man yan? Wala man si pastor, wala man si leader. I'm not gonna bow down. I know who I am in front of God. I only serve one God. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila nag-bow down dahil lang, trupa kita, nakakaya naman pag iniwan kita, ikaw lang matutusta. Di. Kilala nila personally. Sino ba si Lord? We only bow down to one God. And that idol, kahit gano'n pa yan kalaki, kahit 10 story pa yan, kahit 22 floor pa yan, will not bow down sa you. We only bow down sa one God. Kahit hindi pa ako kita, kahit hindi pa ako i-reward, we will not bow down. We only bow down to one God. Faith is refusing to bow down even when everything is burning. Everything is bowing. I pray ganun po ang magkaroon po tayo. I want you to stand up. Tapos na po ako.
to show you a man in the Bible. Sorry, in history. His name is Dietrich Bonhoeffer. You know, this man is actually a pastor in Germany during World War II. Siya po ay nabuhay sa panahon ni Adolf Hitler, na kung saan walang freedom, ang mundo ay brainwash ng propaganda, ang gobyerno ay ginawang illegal ang pumatay ng mga inosente. Ang simbahan ay takot, nagtatago at nananahimik. Dumating sa point na ang simbahan mismo ay mas takot na sa tao kaysa sa Diyos. So they bow down to Adolf Hitler. Nakakatakot siya eh. Daming patayan. But you know, when everyone is praying, he refused to stay silent. He did not agree with the system. He chose to stand for what he believed was right in God's eyes. Even if it was dangerous. Alam mo dahil sa ginawa niya, inaresto po siya. Kinulong po siya. And eventually, pinatay. Bago pa matapos yung World War II. But the highlight of the story is not, kawawa naman siya. Kundi dahil nagmarka po siya. Because he did not bow down. He did not compromise. Even if it cost him everything. Ngayon po, kilala po siya. Pinag-aaralan yung mga libro na ginawa niya. Pinauso niya yung salitang cheap grace. Sabi niya, hindi naman cheap yung cost na binayad ni Lord sa cross para ipagpalit natin siya ng ganun-ganun lang. Costly ang obedience. Pero I think worth it naman si Jesus. For what He did for us. Hindi naman tayo deserving sa love niya, pero He loved us anyway. Why would I bow down to the culture of this world? Why would I bow down to a false God? No. I know God. And I pray today, as you close your eyes, remind ka ng Lord. I don't know if meron dito you already bowed down. Maybe some of you here, you bow down to the culture. Or maybe meron dito na ikaw mismo, you decided. I wanna tell you, right now God is here. Imagine yourself right now na nag-bow down ka sa compromise. Walking around Imagine these yourself right now walls. na nag-bow down ka dun sa I kasi thought by makagalit sila now eh. they'd fall. Imagine yourself right now na nakadapa yung noo mo sa lupa, pero never ibang Diyos yung failed me. sinasamba mo kasi natakot ka. You bow down to pain, to pride. Imagine yourself right Waiting now. for change to come. Na iba yung tinuran mo. Knowing the pressure battle's ka. won. Kasi everyone around you is doing it. Oh, you have never Imagine for the longest failed time, me yet. sa bisyo ka nakaluhod. Imagine yourself right now. Your promise still You know what, right now? stands. Great is your Jesus is faithfulness. offering a hand to you. Inaabot ng Faithfulness. Diyos yung kamay niya sa'yo. At Still sinasabi niya in sa'yo your ngayon, hands. anak, payo ka na. This is my Anak, payo ka na ulit. Anak, payo ka na confidence. ulit. You've Ibabangon kita never ulit. Anak, tingin ka ulit. failed. Come on, right now, imagine that. Abutin mo Promise ngayon yung kamay ng still Diyos. stands. Abutin mo ngayon yung grasya Great ng is Diyos. your Abutin mo ngayon yung pag-ibig ng faithfulness. Diyos. At sinasabi niya sa'yo, anak, hindi pa ako yan. Anak, hindi pa ako tapos sa'yo. Still in Pwede your ka mo, hands. tapos ka na. Pwede This ba ka is sa my hindi kita ma-rescue. Pero kaya kitang alisin sa trono mo. Kaya kitang alisin sa way mo. Kaya kitang alisin me even to Your that. promise Say na still maulit-ulit stands. mong tinatambayan. Great is Come on, your come on, abutin mo yung kamay ng Diyos. faithfulness. Abutin mo ang kamay ng Diyos right now. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. You don't need to Great be is perfect. your faithfulness. Faithfulness. God is also in the business. I'm still of in stepping your into someone's hands. life. Kahit This gaano is kakasungit, my kaya ang hawakan ng Diyos confidence. right now. You've never Inaabot niya ng failed Diyos. me Inaabot
I've seen you move. You move the mountains, and I believe able to save you I'll from your see you sins. do it God is again. able. You Tanggalin made yung a maskara. way Tanggalin yung kadena when sa kamay there mo. was sa no puso mo. way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I wanna tell you I'll this. see you do it Sa totoo again. lang, we are not Shadrach, Meshach, and Abednego in the story. Tayo yung mga taong natakot. Kaya lumuhod na lang. But right now, God is giving you another chance. Anak ko yun na inaangat na kita. I want you to show to me. Right now, we will make a gesture. We will make a gesture. May gagawin tayo. At itong pagluhod natin sa Diyos ay declaration natin na kahit kailan hindi ka na magbabow down sa kasalanan. Right now, I invite you to just kneel down. Luhod tayo, come on. Your promise still stands. Come on, come on, Great come on. is your faithfulness. Say, Lord, hear me. Faithfulness. Bow down to what true I'm man. still in your hands. Isa lang ang This is my pag-ibig mo. confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. I've seen you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. Panginoon, nakikita mo pa yung mga anak. Itong pagluhod na ito, i-reserve lang namin sa'yo. Hindi na kami magbabow down sa compromise. Kahit pa i-pressure kami, kahit pa mahirapan kami, hindi ka namin ipagpapalit. Kahit pa hindi practical minsan, we will choose you. We will bow down only to you, God. And I pray right now, ano man pong panikala, whatever the chains na mayroon po ang iyong mga anak sa oras na ito, kinakalagan mo po sila in the name of Jesus. Pinapalaya mo po sila in the name of Jesus. And we pray, Lord, that starting today, hindi na po sila mag-move dahil sa pressure, sa intimidation, dahil sa fear. They will stand their ground. They will remain standing. Mananatili silang nakatayo at maninindigan sila. Kasi hindi totoong mag-isa lang sila. You are with us. You are with us. Kasama ka namin. And assurance yun, Lord. Ano ba nang harapin namin? We are people of integrity. Life-giver family. We will become known as someone na may integrity sa trabaho man, sa pag-aaral man, sa bahay man, kahit sa tayo dalhin. Dala-dala natin yung pagkakakilala natin. May integrity tayo. Sila uunahin natin. Even if we will choose God. Thank you, Lord. We're going to stand up right now, dahan-dahan. And
And for the last time, we will Your sing. promise still Say it to stands. God right now. Great is your Oh, Jesus, we don't faithfulness. deserve this. We don't deserve this love. Come on, say Faithfulness. it. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Say it right now. You never And fail. I never will forget. Yes, Lord. You've never failed me yet. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. I never will Lahat po kami, we are forget. disqualified sa pag-ibig mo. But today, we experienced, yung naranasan po ni Meshach, Shadrach, and Abednego. You entered this room. Binigay mo yung kamay mo sa amin. Ibinangon mo ulit kami para manatiling nakatayo. At kung luluhod man, sa'yo lamang. Ikaw lamang ang luluhuran po namin. Starting today, we will become people of integrity. We will not bow down to this world. We will only bow down to one true God. Salamat po. Come on, thank God right now. Thank you, Jesus. Masalamatan mo, Diyos. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. We love you, God.